So ito po mga kababayan, kumusta po kayo? Meron po tayong panibagong pag-uusapan ngayon at meron po tayong panibagong reaksyonan na kung saan mga kababayan ay ito nga, kung naalala nyo po, si Bato de la Rosa or Senador Bato de la Rosa elect ay nag-post nga ng naturang video na kung saan ay patungkol nga ito dito sa AI generated video. Actually mga kababayan, kalat na po yan ngayon. Ano nga ba yung AI na yan? Kalat na po yan, mga kababayan. Kung ano yung pinost ni Bato. Alam nyo naman po yan kung saan at alam nyo naman po kung kailan. No? Hindi ko na ulit-ulitin. Pero yun nga, mga kababayan, according doon sa ipinost ni Bato at ni Baste, no? Si Baste at si Bato kasi nag-post nung patungkol sa AI generated video at ibig sabihin po ng AI mga kababayan ay peke po at gawa-gawa lang din po ng tao. Yung halimbawa, merong estudyante nagsasalita, may taong nagsasalita, ini-edit yung bunganga at pinapalitan yung boses. Na which is alam naman po natin mga kababayan na itong estudyanteng nagsasalita po ay isang Thailander student po ito, na nakabase po ito sa Thailand. Kasi bakit ko nasabing Thailand? Kasi po mga kababayan, ito pong bata na in-interview dito sa, yan, nakita nyo dyan sa likod ni Sarah sa ating screen, yan pong mga bata na yan na in-interview ay mga Thailander po yan. Ngunit ini-edit lang po ng Pilipino at pinalitan ng boses, tapos nilagay doon na parang pinagtanggol di umano si Sarah dito laban sa impeachment niya. So ngayon, ang sabi ni Sarah mga kababayan, pinagtanggol pa niya, parang kinonsinti pa niya si Baste at si Bato na nagpakalat nga nitong mapanlinlang na video na ang sabi niya, okay lang magpakalat ng AI video pabor kay BP Sara? So okay lang ba na magpakalat ng video? Ang sabi ni Sarah, mga kababayan, nandyan sa screen, wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support sa akin, basta hindi ginawang negosyo. Oo, pagbibigay katwiran ni Vice President Sara Duterte sa pag-share ng AI-generated video ni Nina Bato de la Rosa at Davao City Mayor Baste Duterte. So, actually mga kababayan, sabi nga ni Sara, wala naman daw problema mag-share ng AI video basta hindi ginawang negosyo. Sa totoo lang mga kababayan na, ito palang pag-share na to, yung engagement ng video na yan, yung pag-share, yung insight, negosyo na po yan, pinagkakitaan na po yan. Hindi mo pwedeng sabihin na okay lang mag-share ng AI video basta hindi ginawang negosyo. Hindi pa ba negosyo yan? Yung nag-post ng video na yan, kumikita po yan. Meron pong insight yan, meron pong engagement yan, meron po yung tinatawag natin na algorithm. Once na maraming share, once na maraming comments, once na maraming views, may kita po yan. Hindi po porket magpo-post ka dyan ay wala kang kita. Sa ngayon kasi, yung pag-edit pa lang sa video na yan, pagod na. Yung paggawa pa lang ng video na yan, mahirap na. Editing yan eh. Pagalingan sa edit yan na hindi masisilip. Pero palpak pa rin, nasisilip pa rin. Bakit? Yung school badge niya, dubli-dubli. Yung estudyante, may school badge sa taas, may school badge sa baba. Tsaka yung mga sasakyan dyan, Thailand, tuk-tuk. Oo, yung mga pasahero ang sasakyan sa Thailand, tuk-tuk po yan. So yun pa nga lang pag-edit na yan, pahirapan na yan. Kailangan mo na magandang mga gadget yan, katulad sa iPad, tablet, laptop, computer. So pinagpaguran yan. So wala pong tanga na mag-edit ng video at i-post yan na hindi siya kikita. So the more na maraming sharer, the more na maraming likers, the more na maraming viewers, kita po yan. So hindi po natin masasabi na okay lang ang pag-share ng AI-generated video kung hindi ginawang negosyo. Ginawang negosyo yan, Sarah. Maskin ikaw alam mo yan, may YouTube channel ka. Kung i-monetize mo ang YouTube channel mo, may kita yan. Kung hindi mo monetize, ibig sabihin, walang kita yan. Diba? So, sino ba namang tanga, magpo-post ka ng ganyan, magpagod ka, gamit ka ng gagastos ka, tapos hindi ka kikita, may kita po yan. At higit sa lahat, hindi po talaga tama na sabihin na walang problema na mag-share ng AI video. Maliban na lang kung ang AI video na yan ay for comedy purposes, for entertainment purposes. Pero kung gagamitin mo yung AI video para panlinlang sa tao, hindi po maganda. Oo, tama naman sabi ni Sarah. Walang problema mag-share ng AI video, no? Kung hindi gawing negosyo. Sino ba naman vlogger, content creator, gagawa ng ganyan na hindi kikita? Negosyo po yan. Mali po yun. Palpak po yung pagkasabi.
At higit sa lahat, walang problema mag-share ng AI video kung for entertainment purposes. Pero kung katulad kay Bato, shinare nila yan, pati ka sa kapatid mong si Basti, shinare nila yan, marami pong nalilinlang. Bakit? Paano yung mga matatanda na hindi alam ang social media? Paano yung mga bata na kulang pa sa educate pagdating sa ganyang AI? Generated video, malilin lang at mapapaniwala ngayon sa mga shiner ni Basti at ni Bato. Alam mo naman, Sara, na marami kang supporter na bobo. Alam mo naman, Sara, na marami kang supporter na tanga. Oh, maniniwala yan. Paano kung yung pinos ni Bato ko, gagawa ulit yan, yung content creator na yan, gagawa ulit na sabihing nakalaya na yung tatay mo. Papaniwalaan ngayon yan ng mga supporter mo, na which is, yung pagtatanggol mong yan, yung pagkukonsinti pong yan, mapapahamak kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Yung pagkukonsinti mo na walang problema mag-post ng AI video basta hindi gawing negosyo, mali yung statement na yan. Mali! Ang dapat sabihin mo, Vice President Sara, walang mali mag-share ng AI or intelligence or AI-generated video kung gawin sa tama, wag sa masama. Dapat ganun. Hindi yung sabihin mo, basta hindi gawing negosyo. Negosyo po yan, BP Sara. Wala pong vlogger na magpo-post na hindi kikita. Sa Reels pa nga lang ngayon, 15 seconds lang, 20 seconds, milyon na ang kinikita. Yan pa kaya? Na mahaba-haba na video yan. Malaki nakita niyan, depende sa engagement ng video. Ginawang negosyo yan. Yun ang totoo. At nasa sa inyo naman yan kung kakampihan ninyo yung pagpo-post ng ganyang AI-generated video na yan. Pagkakampihan mo yan, pag gumawa ng ibang video yan at sabihin, si Digong nakauwi na, mapapahamak kayo, mabibiktima kayo dyan. Ngayon, hindi pa. Soon, mapapahamak kayo sa AI-generated video. Kinakampihan ninyo yung AI na yan, mapapahamak kayo yan, maniwala kayo sa akin. Pag yung vlogger na yan or content creator na nag-share na yan, na shinare ni Bato, yung may-ari nung channel na yan, kapag gumawa yan ng kabulastugan na sabihin si Sara Duterte ganito, si Sara Duterte ganyan, si Digong nakauwi na which is ang katotohanan, maskin kayo, sabihin niyo hindi pa nakauwi, mapapahamak kayo dyan. Wag niyong gawing ganyan, AI na nga eh. Ibig sabihin ng AI, peke. Tapos sabihin mo walang problema sa pag-share ng faking video. Sa madaling salita, AI o Artificial Intelligence Video. Editing po 'yan. Pwede nga 'yan gawin kang so Wonder Woman diyan eh. Pwede kang gawing si Fiona na sa Disney Princess, 'di ba? Yung partner ni Shrek. Pwede kang gawing si si Dugong, edit lang yung mukha mo. Mapapahama kayo sa mga AI. Kaya hindi po maganda na sabihin na pwedeng mag-share. Maraming malilinlang kasi hindi po lahat ng tao sa bansang ito ay advanced. Marami pong senior citizen na kulang pa sa kaalaman or hindi pa na-educate pagdating sa mga ganyang artificial intelligence video. Dapat hindi ganyan ang statement, BP Sara. Sa'yo, kung ganyan ka, ikaw yan eh. Wala kaming magawa, ikaw yan eh. Di ba? Ikaw yan. Wala na akong magagawa dyan. Ikaw yan. So yun lang. Mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan na okay lang magpakalat ng AI video, pabor daw kay Vice President Sara. Walang nakikitang mali si Vice President Sara Duterte sa viral video ngayong pagkalat ng AI-generated video, pabor sa kanya ng malapit na kaalyadong si Senador Bato de la Rosa. Wala daw problema sa kanya. Di bahala kayo, balang araw, yung AI video na yan, mapapahamak kayo. Mark my word. So yun lang, alam nyo naman, mga kababayan, na bawat bagay, bawat pangyayari may consequences. So yun lang, maraming salamat. God bless.